my beloved Boss Mike Cervera. Antas ng ating ekonomiya ay siya namang pagbagsak ng bugok na kaisipan ni Inday Sara Duterte. Ayan, pakinggan po ninyo mga DDS ha. O libayan, pwede ka na rin makiride. Makinig ka na rin ha. Para naman madagdagan ang kaalaman patungkol sa idol mo. Dapat inaalam mo yan. Tuloy, ito na. Pasok. Habang tumataas ang antas ng ating ekonomiya ay siya namang pagbagsak ng bugok na kaisipan ni Inday Sara Duterte. Bugok pala yung idol mo eh. Sabi rito. Bugok. Sige tuloy. Sa dinami-dami ng vice-presidenteng nagdaan sa ating bansa, ay ngayon lang ako nakakita ng pangalawang may pinakamataas na posisyon sa bansa, ngunit may pinakamababang intelihente. Bukod sa pambababoy sa 20 pesos na bigas na siyang pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka at malaking tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan, ay may kadugyutan na namang ginawa si Inday Sara during the campaign election sa Maynila. Bukod sa paghihikayat sa mga tao na kamuhian ng kasalukuyang administrasyon, at todo suportado naman si Amy Marcos kay Inday Sara Bugok na animoy walang kaugnayan sa presidente ng Pilipinas na tila nag-i-enjoy pa sa patuloy na panlalait sa itsura ng ibang mga politiko at panyuyurak kay PBBM. Oo nga, akala mo maganda si Sara, no? Bakit, alam nyo, yung nakikita nyong litrato ni Sara sa mga ads nila, mga kababayan, abay, sobrang filter yan. Hindi lang pinilter. Inedit pa lang husto. Para man na nga naman maging maganda sa paningin nyo. Pero kung ang titignan, yung mukha niyan, titigan nyo, abay parang batsayan. Kaya nga sabi ko kagabi, mga kababayan, itong si Sara, kapag eto nagtago at hinanap na ng ICC, nagtago yan, abay hindi makakapagtago yan basta-basta. Kahit anong tago niyan. Oo. Uusli mukha niyan. Uusli. Hindi maitatago sa sobrang lapad. Eto na, tuloy. Ito na. Pasok. Hindi ba dapat ilatag nila ang mga magagandang plataforma nila para sa bansa? Pero anong ginawa mo, Inday Sara, isa kang balasubas? Buti pa ang mga walang pinag-aralan ay may respeto sa sarili. Pero ikaw, isa kang basura at walang kwentang tao. Maganda lang pakinggan yung titulo mo. Pero yung ugali mo singbulok ng pagkatao mo. Correct. Hindi karapat-dapat na suportahan dahil sa simula't simula pa lang ay wala ka nang nagawang tama. Isa kang malaking kahihiyan at ganun din yung mga alyansa mo at mga DDs na nabulag sa ideolohiyang bugok at walang sustansya, kundi puro pagkamuhi at paninira dahil gusto mo ikaw ang maging presidente. Di ba libayang ganyan na ganyan kayo? Puro pagkamuhi. Di ba kahit nga nakakahiya, ginawa nyo. Bakit? Dating sumusuporta kayo sa gobyerno. Tapos, nung hindi bitbitin ng Malacanang, yung idol mo sa Baguio. Anong ginawa nyo? Nag-turn around kayo. Kulang na lang mga kababayan, Di ba? Nag-about face kayo eh. Di ba? Ano nangyari? Ito yung idol nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Sara, hanapan nyo ng magagandang proyekto, i-flex ninyo sa mga vlog ninyo. Baka sakali, yung mga tao, maniwala sa inyo. Yung mga matitinu-tinutukoy ko, Kasi yung mga naniniwala sa inyo, mahihina ulo. Oo, maniwala ka sa akin. Kita mo naman, Eto yun gusto nyong iupo, tignan nyo na lang yung mukha. Partida, yung kilay, nakataas pa. Pag eto si Sara, nakita mo sa personal, ewan ko lang, kung hindi ka masuka. Pero mga kababayan, hayaan na natin yan. Kung sila ganyan, tayo hindi. Very light lang. Tuloy. Naku, masyadong delikado at nakakahiya. Di mo nga kayang harapin ang mga reklamo sa'yo tungkol sa kaliwat ka ng korupsyon at mga katiwaliang sinampa sa'yo ay papaano mo haharapin ang problema ng bansa at ang mga iba't ibang leader ng bawat bansa. Baka mapahiya lang ang bansang Pilipinas dahil imbes na ikabubuti ng bansa ang talakayin mo,
Baka lalo mo lang siraan ang gobyerno na kagaya ng ginagawa mo sa kasalukuyan. Kaya mga kababayan, panahon na para isipin kung sino ang nararapat na iluklok maging matalino sa pagpili. Salamat po. Diba mga kababayan? O ngayon balikan natin. Ito sinasabi. Ito mga kababayan. Ano sabi? Habang tumataas ang antas ng ating ekonomiya ay siya namang pagbagsak ng bugok na kaisipan ni Inday Sara Duterte. Habang tumataas po yung ating ekonomiya, nakita nyo naman, nasa balita na yan, na talaga namang umaani na ng papuri ang Pilipinas dahil sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay siya naman po ang alin? Ang pagbagsak ng kaisipan ni Sara. Talagang mahina mag-isip si Sara. Hindi po niya kayang unawain yung mga malalalim na problema. Kaya nga ho itong si Sara, kita nyo naman, nauuto ng ilan. Kahit si Manang Aimee, utong-uto niyan. Di po ba? O kita nyo, ano nangyayari? Di ba? Paiba-iba siya. Dati ano sabi niya? Sabi niya, hindi ako mag-i-endorso ng kahit na sinong kandidato. Pero ngayon, biglang nagbago. Anong sabi niya ngayon mga kababayan? Mag-i-endorso na ako. Uunahin ko na si Manang Aimee ko. Kita mo kay Manang Aimee pa lang, nagpauto ka na. Sabi mo pa, hindi ka na magpapauto. Pero kay Manang Aimee, abay, sumakay ka. Baka nakakalimutan mo si Manang Aimee, matagal na sa politika. Hindi ka pa nasisilang o ikaw ay dumidede pa, si Manang Aimee nasa politika na. Diba mga kababayan? Yung tahid niyan, nasa batok na. Hindi pala, nasa mukha niya. Di mo ba nakikita? Hipuin mo kaya yung baba. Diba? Tahiran na tong si Manang Aimee. Di po ba, mga kababayan? Hindi niya humapansin. Tahiran na yan. Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi mo makita yung tahid niyan eh. Ipuin mo kaya yung baba. Tignan mo, may kalyo na kaya eh. Kinakalyo na yung baba niya. Tapos mga kababayan, eto pa. Sinunod pa, sino? Si Camille Villar. Na imbis unahin yung mga kandidato ng PDP na talaga naman nasa kulelat sila. Di po ba? Inuna pa yung dalawa. Kaya mga kababayan, nagtatampo yung iba. Kaya nung minsan, napilitan, inendorso na sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Walang ads, walang kahit na mga kababayan, salita na lang. Pero, syempre, sabi nga nila, iba yung tinitignan sa tinititigan. Ano po? Iba yung tinitignan sa tinititigan. Ngayon, yung tinititigan, mga kababayan, si Manang Aimee tsaka si si Camille Villar. Anong ginawa mga kababayan? Nagpagawa ng bonggang ads, nagpagawa ng bonggang video, nagpagawa ng mga bonggang mga tarpaulin. Ang tanong, nasa ng PDP ron? Di ba? So ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo, sino ba si Villar? Alam nyo, si Camille Villar, hindi naman yan, hindi naman yan siya mismo ang tumatakbo dyan Siya, Pero, ang nasa likod niyan, isa pang matandang-matanda na sa tahiran na bigong maging presidente. Yung tatay ni Camille Villar yan. Pansinin niyo si Camille Villar. Parang aanga-anga, parang yan. Pansin niyo po ba? Na si Camille Villar, parang si Sara lang? Parang level-level lang ang mga utak niyan. Bakit ho? Mga kababayan, siyempre mga spoiled brat yan. Bratinela yung mga yan. Mga kababayan, isinilang na diamond ang mga kutsara niyan. Ano aasahan natin yan? Tapos ang mga pakilala, para kami sa mahirap. Bakit? Nasubukan nyo na bang maging mahirap? Di po ba, mga kababayan? Nasubukan na ba ni Sara maging mahirap? Naku, mga kababayan, eto. Naku, naglilitawan yung mga mansyon, na mga pag-aari ni Sara. Kita nyo, maglilitawan yan. Meron pang isa, sabi ng ating source,
katabi niya pa. Sino? Si Roque. Yung mansion nilang dalawa, magkatabi pa. Kita niyo mga kababayan, lalabas po yan. Ikaw, Roque, isa ka pa. Mamaya, yari ka. Ngayon, ang tanong, mga kababayan. Eto, ano ang sinasabi nila na sila ay makamahirap kung hindi naman nila danas ang maging mahirap? Di po ba? Makamahirap kami. Putik na yan, trapong-trapo yan. Alam nyo, walang ganyang klaseng makamahirap. Sino? Si Sara? Ang ginagawa ng mga yan, ninanakawan ang mahirap. Nagets ninyo? Hindi makamahirap. Ang mga mahirap ang nanakawan. Dahil yung serbisyo, yung pondong serbisyo para sa mga mahihirap, nanakawin neto. Nakuha ninyo mga kababayan? Yan yun. Ano? Sa tingin nyo, mahal kayo niyan? Mga unggoy kayo, hindi kayo mahal niyan. Oo, hindi kayo mahal niyan. Sa totoo lang, magsa-10,000 na tayo, ilan pa lang daw yung nagla-likes. Diba? Tuloy natin. Sa dinami-dami ng vice-presidenteng nagdaan sa ating bansa, ay ngayon lang ako nakakita ng pangalawang may pinakamataas na posisyon sa bansa, ngunit may pinakamababang intelihente. Sinabi ko nga yan kahapon, di ba? Mga kababayan, ngayon lang tayo nagkaroon ng vice-presidente, nauna pa ako rito . Ngayon lang, matagal ko na sinasabi, di po ba? Ngayon lang tayo nagkaroon ng vice-presidente na ang IQ, abay, pang kagawad sa barangay lang. Hindi ko naman inaano Hindi ko naman, marami namang kagawad sa barangay na matatalino. Hindi ko naman nilalahat. Palitan ko. Sorry naman, baka mamaya ma-misinterpret nyo, no? Ang utak ho ni Sara, alam nyo kung ano? Hanggang ano lang ito hanggang homeowners. Homeowners Association, mga kababayan. Pang homeowners, pero sergeant at arms. Bakit ho? Ano ito Gusto nito, laging gulo Para katakutan ng mga ng mga kapitbahay. Ayan, ilagay nyo. Gawin nyo sergeant at arms sa homeowners ninyo. Alang yan. Tuloy. Bukod sa pambababoy sa 20 pesos na bigas na siyang pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka at malaking tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan, ay may kadugyutan na namang ginawa si Inday Sara during the campaign election sa Maynila. Yan. Lagi naman dugyot ang mga banat niyan. Kaya nga, tanong ko kanina pa, mga kababayan. Ano po? Kanina pa. Ano ho ang narinig nyo na sa kanyang mga litanya, sa mga dinadaluhan niyang mga rally? Sa kanyang pangangampanya, mga kababayan, ano ang daladala na plataforma di bobo siya? Ano po? Sa kanyang mga pangangampanya, meron po ba? Meron po bang matibay na plano na nilatag sa atin, sa Maynila, kay Isko, ano po, sa kung saan-saan man na lugar na pinuntahan? Meron po ba na nilatag? Libayan, baka naman. Meron bang nilatag si Sara kung paanong plano isa sa katuparan ang tagumpay na sinasabi neto? Hindi ba't ang sinabi lang neto, mga kababayan, ay puro kasiraan lang at pagbabanta sa makakalaban sa politika? Abay, kulang na lang maging tatay na niya. Abay, mag-isip kayo, di ba, Margo? Mag-isip kayo. Oy, thank you naman, paring Chris. Mag-isip kayo. Isipin nyo maigi, hindi yung Duterte! Duterte! Dutiti kayo ng dutiti Hindi naman na tumatayo yung ni Digong Kayo talaga, isipin nyo maigi. Ganun ang manuri. Ano bang dala-dala? Ano ba yung pag-asa na dala? Paano ba namin paniniwalaan yung sinasabi niya? Kung puro galit, puot, yung mga lumalabas sa bunganga niya. Di ba? Ang lumalabas sa bunganga niya, tang-ina rito, tang-ina ron, tang-ina nyo, ganon.
Diba? Ganun lang lagi sinasabi. Pwede ba yon? Oh, ha? Salsalin mo ang leeg ni ano? Ay, saksakan, hindi pala. Saksakan mo ng mansanas, yung bunganga ni Chua. Ganyan, mga kababayan. Ha? Oh, pagbantaan si Tore, ganun ba? Yung po ba yung plataforma na dala-dala? Puro puot, galit? Hindi ba pwede? Na kailangan naman maging mabait sa pangangampanya kahit papano maunawaan nila yung gusto mo. Pero teka, mukhang sila Libayan lang nakakaunawa sa'yo ah. Oo, kasi sila Libayan, puring-puri ka. Pero teka, ako'y hindi naniniwala na hanggang dun lang ang kakayanang isipin ni Libayan ha. Diba? Talaga siguro kumakapit na lang. Saan? Sa patalim. Kailangan suportahan na rin. Sapagkat nga, naku, delikado yung kandidato nila. Yun lang ho yan, mga kababayan. Oo. O, politika lang ito eh. Walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kakampi. Pero isa lang ang permanente, yung interes ng mga politikong tulad neto. Nga, mga kababayan, yan ho sila. Kaya wag kayong magpapabulag sa mga politikong akala mo totoo. Oh, isa lang ho ang hindi pagkakamali natin, mga kababayan. Ang paghalal kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sa kabila, mga kababayan, ng paninira, lumilitaw pa rin yung kanyang mga mabubuting ginagawa. Di po ba? Hindi maitago. Kahit taga-ibang bansa, nahahalata ang kabutihan, kaayusan na ginagawa ng gobyernong ito. Pero may mga tao talaga tulad niyan. Yan. Yung malapad ang mukha na yan. At yung may bandang baba naman. Oo. Yan, yung isa may bandang baba. Doon. Oh, dito, yan. Sa may bandang baba. Na mahaba-baba. Na ano, mga kababayan, mapanira. Kita nyo? Wala po hanggat tayo, mga kababayan, ay magkakahiwa-hiwalay sa pagsuporta kung sinong nakaupo. Tandaan nyo, walang patutunguhan ang bansang ito. Mahihirapan tayo kahit anong galing ni Pangulo. Si Pangulo, kahit na hikahus na, inaangat dahan-dahan ng bansa. Pero itong mga animal na ito, yan. At yung isa pang nasa baba na mahaba-baba, at yung mga vlogger, na walang ginawa kundi kumontra ng kumontra, manira ng manira, walang asensong mabilis ang bansa. Napakasimple lang unawain yan, mga kababayan. Hindi ko ba alam kung bakit hirap na hirap yan? Depende ba yan kung kanino ka nakakampi? Depende ba yan sa interes nyo? Depende ba yan sa pakinabang ninyo? Hindi ba pwede irespeto ang alin? Ang hinalal ng tao? Ganun lang naman kasimple eh. O eto, tandaan nyo, kung manalo man kayo sa eleksyon na darating, sa darating na Mayo, abay congratulate ko kayo. Dahil yun naman dapat na gawin natin. Kung sino ang manalo, irespeto. Ayaw mo man ito, labag man sa kalooban mo, wala kang magagawa. Para sa bayang kamo, ang para sa bayan ay ang pagsunod sa kung ano ang kagustuhan ng mas nakakaraming Pilipino. Yun! Hindi nyo kayang alamin yun, no? Ayaw nyong sundin kasi may pansarili kayong mga interes, mga ulol kayo. Tama po ba, mga kababayan? Tama po ba? Tama po ba yung sinabi ko? Paki-press 1 naman. Para makita ni Libayan. Libayan, no? Nakikita mo ba yung views ko? Partida, 1 linggo pa akong nagbakasyon yan. Bakit ako nagugustuhan ng mga tao? Bakit ako pinanonood? Kahit yung mga DDS, natatauhan sila sa mga sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita rito ng ganun lang. Walang ganun dito. Real talk, men, kung real talk. Diretsahan, wala nang paligoy-ligoy. Kailangan yung alin, salita malinaw. Malinaw na pinapaliwanag sa mga tao kung ano ang dapat unawain ng mga to. Time. Diba, mga kababayan?
Andali lang. Ito na. Fan, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos minustay, gusto pang magpapatay. Di na may presidente na So, mga kababayan, balikan natin tong hinayupak na si Sara, na idol ng mga DDS. Pasok! Hikayat sa mga tao na kamuhian ng kasalukuyang administrasyon at todo suportado naman si Amy Marcos kay Inday Sara Bugok na animoy walang kaugnayan sa presidente ng Pilipinas na tila nag-i-enjoy pa sa patuloy na panlalait sa itsura ng ibang mga politiko. Kita nyo mga kababayan, huwag nyo sasabihin na bakit ko nilalait yung pagmumukha niyan. Kasi nakikita natin sa kanya na ginagawa niya yan. Kung itong si Sara sana hindi tinitira yung personal na kaanyuan. Aba mga kababayan, makakaasa kayo, hindi natin gagawin sa kanya yan. Pero sa ngayon mga kababayan, kitang-kita nyo na. Lahat na lang mula noon na bumaliktad siya. Ang mga panira niya, una niyang tinira, sino? Si First Lady Speaker Martin. Ano pa? At sa kahuli-hulihan si Pangulong Bongbong Marcos na. At hindi lang ngayon, basta ikaw ay kalaban sa politika, titirahin ka niya. Diba? Titirahin ka niya sa itsura. Tignan ninyo. Eto, tignan nyo mga kababayan yung balat nitong hinayupak na to. Pasok! Ko. Kita nyo mga kababayan, ganyan po ba ang tamang pangangampanya? Tignan nyo ginawa ni Sara. Ilabas ang props niya. Ang props niya, binanatan si Abante. Ano ang binanat? Ipinakita yung itsura. Pumili lang ng litrato na masagwa. Ipapakita sa mga tangat, bobot, mga mangmang na taga-suporta niya. Para sabihin, eto, dahil dito dapat hindi nyo na iboto si Abante, Kita nyo mga kababayan. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Yang ganyang pangangampanya, yan lang ho yung kayang gawin ni Sara Duterte dahil yan lang ho yung kayang abutin ng utak niya. Utak po! Oo! Tama po ba mga kababayan? Ito, pakinggan natin. Kita nyo, mga kababayan, ang babaw ng kaligayahan, walang kalaman-laman, walang kadating-dating, pero tignan nyo naman, tinititigan pa niyan. Tinititigan pa niya mga kababayan. Ano Sara? Parang gusto mo nang tumuwad dyan Parang gustong tumuwad ni Sara habang tinititigan yung muka. At ipadila yung puwet niya. Putik na yan. Sige, tuloy. Ay, anong distrito tayo? Pakinggan ninyo mga kababayan kung anong plataforma dala-dala nito Pakinggan ninyo. Oo. Sinong congressman natin? Ama, nasa tamang distrito po, Joey. 6. Kinang inang pagsasalita yan mga kababayan. Walang kadating-dating talaga si Sara, Oo, walang kadating-dating. Siguro, mas maganda nga, Oo, Sara, tuwad ka na nga lang. Oo, dyan sakto mo sa dila niyan. Walang kadating-dating magsalita. Ito na. Ang hinihintay ko kasi, mga kababayan, ano ang plataforma ng isang nangangandidato, ng isang nag-i-endorso ng kandidato. Mga kababayan, kailangan kasi talakayin niya yung plataforma. Hindi yung puro kasiraan ng kalaban nila. Di ba ganyan din? Sino? Si Pulong. Binanat-banatan niya sino? Yung kalaban ng tatay niya, sino Grales. Wala namang dalang plataforma District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Naisahan. Grabe, no?
Ano natutunan nyo? Be! Ano natutunan ng mga DDS? Be! Yan. Sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang kapapanood nyo sa mga bobo. ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ako meron. Kayo wala. Putak nang yan. Dadaigin natin to sa kampanyahan, mga kababayan. Kung pagsasalita lang at pagdi-deliver lang ng magandang magandang salita, hindi mananalo yan. Ako meron. Kayo wala. Be. Ito na. Ano nga ba distrito ito? Putik na yan, kahit na distrito, hindi mo pa alam. Dalo-dalo ka dyan, hindi mo inaalam kung saan yan. Ay, nako. Sino nga ba congressman natin? Anong Sino congressman natin? Oy! Eto, ano to? A! Ano to? B! Puta na. Dapat hindi to naging attorney. Dapat naging ano to? Teacher ng nursery. Talay. tawag sa ganitong tao, mga anak? Tawag sa ganitong tao, mga anak. Kinagkina, Sara. Ang bigat ng mga litanya mong daladala. Ano tawag dito sa mga ito, mga anak? Parang teacher talaga. Oo, eto na. Walang tao? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Klaro yan, ha? Ginagano. Grabe. Puta, nakakatawa ka, Sara. Kaya pala, ngayon alam ko na, wala talaga mga kababayan plataforma. Ang daladala niyang pangangampanya, pangbubuli lang talaga. Wala. Ibang klase to. Ibang klase. Hindi ko talaga kinaya. Oo, bahala na kayong humusga, Kasi pag tinapos ko pa, baka sa dulo, baka maihina kayo sa kakatawa. Sige, tuloy. At kanino siya walang respeto? Sa mga tao. Sa inyo. Kita nyo, yung daladala po mga kababayan ay pagpapalaganap po ng galit. Ano po? Ang daladalang plataforma ni Sara Duterte ay yung galit. Magalit kayo sa tao na to, magalit kayo dito, magalit kayo dyan. Ganun no? Ang pangit ng kanyang plataforma at daladala. Tuloy. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga ba distrito ito? Ang tanga, mga ampad niya, mga kababayan. Ako sorry, Libayan, yung idol mo, tanga talaga. Oo, ako ewan ko, baka naman pwede mong palusutan to, Libayan. Yung idol mo, tatanga-tanga talaga. Ewan ko sa'yo, kung ikaw natatalinuhan dyan. Di ba? Pero kung ikaw at siya, malayo naman siya sa'yo. Ako naniniwala, mas matalino ka sa kanya. Di ba? Pero, ewan ko sa iyo, bakit iniidolo nyo? Ewan ko bakit pinagtatanggol nyo to, mga kababayan? So kayo na bahalang humusga dyan para hindi tayo matagalan. Dahil napakarami pa nating tatalakayin. Eto na. Next. Itik na yan, mga kababayan. Tuloy natin to. Kay PBBM, hindi ba dapat ilatag nila ang mga magagandang plataforma nila para sa bansa? Pero yan! Hindi ba't dapat ilatag nila yung plataforma nila para sa bansa? Ngayon, tanong ko, sa dami na ho ng video na pinakita ko, meron na po ba kayong narinig na plataforma ni Sara Duterte o nung mga kandidato niya na pinagmalaki niya? Wala ho Wala pa hong pinagmalaki na na plataforma. Oo, naniniwala na, alam ko namang hindi siya kandidato, pero kailangan bilang nag-i-endorso, alam mo yung plataforma ng ini-endorso mo. Kasi kailangan pa nila, kunyari ho ako,
kung ako'y mag-i-endorso. Ano po? Alam ko yung plataforma. Ha? Alam ko yung plataforma ng i-endorso ko. Hindi yung tulad nito. Galit, puot, ngit-ngit, inggit ang nananaig sa puso. O anong ginawa mo, Inday Sara, isa kang balasubas? Balasubas talaga yan. Hindi ba halata sa mukha niyan? Sa pagmumukhang ganyang kalapat, mga kababayan, hindi ba balasubas yan? Oh. Buti pa ang mga walang pinag-aralan ay may respeto sa sarili. Totoo yan, mga kababayan. Buti pa ho, yung mga tulad natin na hindi naman nakapag-aral. Tulad ko, grade 3 lang. Oh, di ba? Tulad ko, libayang, grade 3 lang ako. Oh, di ba? Oh, pero di kayo uubra sa akin, ano? Oh, kita mo. Ha? Mas marespeto ko. Aba, sa mga tauhan ko, nangungopo pa ako. O, kita mo? Kasi, turo ng magulang ko, yun ang tinandaan ko. Ano turo ng magulang ko? Matutong rumespeto sa kapwa mo. O, kita mo? Hindi namin nakita yan sa inyo. Lalong-lalo na rito. Yan o, yan. Aloy! Pero ikaw, isa kang basura at walang kwentang tao. Correct. Wala talaga. Oo, pare-parehas sila. Pati yung mga DDS. Walang ginawa, mga kababayan. Freedom Couple Vlog. Opo. Oo. For the views lang ako, kaya huwag kang manood dito. Ha? Huwag kang tatanga-tanga. Eto na. Maganda lang pakinggan yung titulo mo. Pero yung ugali mo singbulok ng pagkatao mo. Hindi ka dapat na suportahan dahil sa simula't simula pa lang ay wala ka nang nagawang tama. Isa ka... Bakit? Ano ba na? Kaya nga, tanong dyan Totoo naman yung sinabi. Anong tama ang ginawa ni Sarah? Meron na bang nagawa si Sarah? Oy, nandito na yung mga alipores mo, libayan! Nanggigigil na sila! Gusto ko yan! Araw-arawin nyo, ha? Araw-arawin nyo pagbisita. Ay, gusto ko yung yung binablog nyo ko araw-araw. Yung tinitira nyo ko ng kung ano-ano. Yung ganun. Yung kahit personal. Oo! Okay sa akin yan. Bakit? Ha? O bakit ko gusto? Kasi mga kababayan, kilala ko ng mga tao kung sino ko. Diba? Eto na. Tuloy. Ang malaking kahihiyan at ganun din yung mga alyansa mo at mga DDs na nabulag sa ideolohiyang bugok at walang sustansya, kundi puro pagkamuhi at paninira dahil yan, ganyan na ganyan sila libayan, puro pagkamuhi, puro pag-iimbot, puro panibugho. Diba? Naninibugho kayo kanino? Kay Attorney Claire Castro. Bakit? Di ba dapat matuwa kayo dahil kasama nyo? Di ba dapat natutuwa kayo? Dahil kagrupo nyo, magkakagrupo kayo? Ha? Di ba? Kayo mga kababayan, hindi ba kayo matutuwa kung isa sa kagrupo nyo, abay, lumago, mapunta sa pangarap ng pangarap nila? Yung pangarap ng marami napunta kay kagrupo nila, tulad ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Di ba? Dapat matuwa sila. Di ba? Pero hindi, mga kababayan, sa sobrang inggit nila, dahil nga naman yung kandidato nila, hindi dinala ng Malacanang, ayan, biglang nagbago na. Yung dating nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos, ngayon naninira. Yung dating binabanata ng mga Duterte, ngayon pinagtatanggol na. Anong klaseng tao na ugali meron kayo pagkaganyan? Di po ba? Mas gugustuhin ko na si Banat Bay. Bakit? Si Banat Bay, noon pa, DDS na talaga yan. Di ba? Yung pato niya, mga kababayan, pagdating sa usaping kay Duterte, Duterte talaga yan. Hindi nagbabago yung kanyang pagsuporta. Hindi papunta rito, dapo dito, dapo doon, dapo dito, dapo doon. Hindi ganon. O, di ba? Mas may paninindigan. O, yung ganong klaseng vlogger. Hindi mo ba, mga kababayan? Wala may inay. Ganon talaga. Ha?
Balikan nyo nga si Tulfo. Wala na views, Wala na views kay Tulfo. Kaya lipat na lang kayo. Tuloy. Ito na. Sumo ikaw ang maging presidente. Naku, masyadong delikado at nakakahiya. Ako wala. Sino ba naman, RQ, thank you naman. Kung magiging presidente to, baliw. Ha? Sa kasaysayan na ng Pilipinas, magkakaroon tayo ng baliw na presidente. Di mga kayang harapin ang mga reklamo sa'yo tungkol sa kaliwat ka ng korupsyon at mga katiwaliang sinampa sa'yo ay papaano mo haharapin ang problema ng bansa at ang mga iba't ibang leader ng bawat bansa. Baka mapahiya lang ang bansang Pilipinas hindi nga marunong to, humarap sa atin lang Haharap pa sa ibang bansa, sa mga leader ng ibang bansa, mga kababayan, sipin nyo na lang. Kung ganyan lang pananalita ang ipapakita, inaasahan nyo ba na may maibibigay na karangalan yan sa atin? Thank you naman, RQ. Oo, di ba? Wala mga kababayan, wala. Walang maibibigay na karangalan si Sara. Sabi ko nga sa inyo sa kanyang panunungkulan sa DepEd at sa pagiging vice-presidente, hanggang ngayon wala tayong maipagmalaki. Tayo na mismo lalo pa mga kababayan, yung mga DDS, di ba? Sila nga wala nang maipagmalaki, tayo pa kaya may ipagmamalaki para sa kanya? Lalo na mga kababayan wala talaga. Awan, pulos, nada. Tuloy. Dahil imbes na ikabubuti ng bansa ang talakayin mo, baka lalo mo lang siraan ang gobyerno na kagaya ng ginagawa mo sa kasalukuyan. Kaya mga kababayan, panahon na para isipin kung sino ang nararapat na iluklok maging matalino sa pagpili. Yan mga kababayan, maging matalino po tayo sa pagpili. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga baliw. Mga kababayan, lalong-lalo na yan. Kita nyo naman, pag tinitigan yung mukha niyan. Nako, oo. Our beloved Boss Mike Cervera.